Mga ka-random, how are you? Gulat kayo, no? Ako din Char. Nandito ko ngayon sa Brandenburger Tour dito sa Berlin. It's been almost 2 months na ako dito sa Berlin. And katulad ng sinabi ko sa inyo sa isang vlog natin, usapan natin yung paglipat ko nga dito sa Berlin. And this is the first vlog na ginawa ko dito sa Berlin. Sana pagustuhan nyo yung mga vlogs na darating. And of course, madami tayong inihanda para sa inyo. And syempre, itutur ko kayo ng konti dito sa paligid ng Berlin. Magkikwentuhan din tayo so far kung ano yung mga experiences ko dito sa bago kong trabaho. So magkikwentuhan tayo at kung interesado ka dyan, tutok na. Ang ginawa ko din. Hi guys, naglalakad ako ngayon sa pauwi sa apartment ng mga friends ko. And papakita ko sa inyo yung mga apartment. Lastly, yung dahilan kung bakit nag-transfer ako ng ibang trabaho ay yung magkaroon ng new work experience. If only I could finish something, run straight through to the end. Hey, what's up mga karando? Ako nga pala si Eko sa mga hindi pa nakakilala sa akin. And syempre, surprise! Nandito na tayo sa Berlin. And katulad ng sinabi ko sa inyo, sa unang vlog natin last week, tayo ay lumipat na ng trabaho. Pag-uusapan natin ngayon yung paglipat ko dito. So, first of all, kwentuhan muna tayo about sa bago kong trabaho. Thank you nga pala sa patuloy niyong pagsuporta sa ating channel, sa ating vlog. So today, pag-uusapan natin yung mga unang mga experiences ko dito bilang isang nagtatrabaho na tayo dito sa Berlin. Share ko lang yung mga first few days siguro. Tsaka yung mga sobrang nanibago ako. Unang-una syempre yung transportation. Sobrang nanibago ako kasi ibang-iba yon sa nauna at pangalawa kong trabaho. Kasi yung unang apartment ko, parang nagtataxi kami. Tapos, sumunod ay walking distance. Tapos yung pangatlo, walking distance din. So parang, alam mo yun, 10 minutes lang mula sa bahay namin papuntang trabaho, nare-reach mo na yung trabaho. Pero ngayon, it feels like pumupunta ka ng Maynila. Alam mo yun, Bataan to Manila. What? What the Kasi super layo. Umaabot ng pinakamahabang ko is 1.5 hours. Kailangan tiyagaan lang talaga yung pagbiyahe. So yun, kailangan mo din talagang gumising ng maaga para makatch mo yung mga tren and buses na dapat mong sakyan. Actually, nagpahanap ako dun sa agency namin ng apartment. Sadly, super mahal ng mga nakikita naming mga apartment dito. So, hindi ko siya ginrab. Kasi diba may parang 1 month deposit and 1 month advance. May mga ganun ba? So, parang wala akong pambayad. So, ganun. Luckily, yung kaibigan ko, yung kasamahan ko dati sa language school, yung isang kaibigan namin, nilipat din siya ng city. Buti talaga, natanong ko siya. Tapos, ako na lang pumalis sa kanya. So, yun. Thank you, Clau, and thank you, Marlon. Savior sila. Char. Ang dami pa. Kwentuhan pa tayo. In 2016 when first time ko makapunta dito sa Berlin, particularly dito sa Brandenburger Tour and dito sa Memorial. Super iba yung pakiramdam kasi parang hindi ko nakala na babalik ako dito. And actually pangarap ko din naman talagang magtrabaho dito sa Berlin. Dati pa, medyo na-delay lang talaga siya.
isa sa mga adjustments ko ay yung bagong environment, atmosphere ng environment. Siyempre, mula sa pagiging eins to eins or yung one-on-one patient, nanibago ako ngayon kasi more on parang 3 patients, 4 patients yung binibigay sa'yo. Tapos ano siya, intensive or more on ICU. Pero syempre, may mga times na hindi, dun yung mga pasyente mo. Ano sila, more on self-standish or kaya nilang alagaan yung sarili nila. Kailangan lang nila ng suporta. Ng tulong, konting tulong para magawa nila yung mga daily activities and routines nila. Memorable sa akin tong place na to kasi dito kami nagpoto-poto, nag-picture-picture ng mga kasama ko noon. Nakatawa lang na bumabalik dito sa lugar na dati nangarap ka. Oh, emotional yun. Pero hindi, yun nga, balik tayo sa kwento kung saan ako napunta. Yun, tapos yung mga kasama ko, mga Pinoy din, di ba? Mga Pinoy yung dating ko din namang kasama, pero mas madaming Pinoy dito. I mean, parang yung isang area, parang nasa 95%. Yung isa naman, 90%. Yung isa, 80%. Yun, diba? Nakapanibago. Yung parang, yung endorsement nyo nga, parang parang Tagalog na lang. Nagdo-Deutsch lang kami kapag may mga estudyante, pag may mga assistant nurse na na pumasok or kasama namin. So, yun, ang disadvantage baka pumupok ang Deutsch namin. Pero sana wag na. Actually, tinanong ako ni Risa about sa experiences ko, kung ano yung pakiramdam ko nung lumipat na kami dito sa Berlin. Nafe-feel ko daw ba na nurse pa ako nung lumipat ako sa bago namin trabaho. Kasi 'di ba, ako sa Risa, tsaka yung mga ibang friends namin, yung mga sama-sama nagpunta dito, nag-transfer dito mula sa iba't ibang lugar na pinanggalingan namin. Iba din talaga yung atmosphere ng trabaho namin noon sa ngayon. Ibig sabihin, sila Risa galing sila ng hospital. Ako naman galing eins to eins. Yung sa akin kasi parang halos kaparehas. Kaparehas lang kasi may inaalagaan din akong isang pasyente sa bahay nila, ganun. Ito naman, yung pasyente nasa isang bahay siya, pero madami mga pasyente yung nandoon. Para siyang ICU setup. So, yung mga ginagawa ko doon sa pasyente ko na isa lang, nadagdagan lang ng number, parang gano'n. Meron din silang respirator, may mga machine, pero kung susumahin, halos pares lang yung ginagawa. More on nadagdagan lang sila ng patient, parang gano'n. Mga kaibigan ko medyo nag-adjust kasi iba naman yung trabaho sa hospital. More on, papers. May papers din naman dito. Kaso, yan naman, nagpapasyente ka din. Yung mga documentation, kailangan mo din gawin kasi syempre, hindi mababayaran ng insurance yung service na ginawa nyo sa isang araw kung hindi mo i-document yung mga ginawa mo. May mga times na nakakaupo ka na, hindi na toxic, walang visit. May visit pero first week of the month, first Friday of the month, parang gano'n. Sa amin lang siya, parang simple na pagpunta lang ng doktor doon sa area niya. Tatanungin lang kung ano yung meron bang special na endorsement, yung kailangan bang, may mga gamot ba kailangan i-reseta, kaya gamot ba kailangan idagdag, how's the patient after a month before, mga ganun. Yung process yung process after ng visit, after na consultation, nangangapapa ako kasi iba din yung experience sa hospital. Kasi pagdating na sa hospital ka, di ba, dito, pag in-order ng doktor, kikare out mo agad, tapos kukunin mo na lang, request was kukunin mo na lang. Yung, kuwari, may gamot, gano'n, hantay ka saglit. Dito kasi medyo parang napansin ko mas matagal siya, yung paghahantay ng mga bagay-bagay. Yung mga supplies, kailangan i-request mo few weeks. Kasi para sa isang month siya, parang gano'n. So, ang tagal mo siyang hahantayin kung hindi naman talaga importante or hindi masyadong emergency, mga ganun. So, kailangan planado talaga, planuhin mo. Yun nga, adjustment na banggit ko kanina,
nakakaupo ka na, relax kahit pa paano. Siyempre, depende pa rin sa pasyente. Kasi hindi ka na takbo-takbo, punta sa isang area o kaya sa isang pasyente to another. Tabi-tabi na lang kasi sila dito. Although may kanya-kanya silang room, pero hindi naman siya yung malayo, di ba? Pwede kang magluto. Kunwari, gusto mo magpansit, gusto mo mag-adobo, ano na gusto mo, pwede mong gawin yon sa workplace mo kasi andun yung kusina available, ikaw din yung naglalaba ng mga damit nila, yung mga uniforms nyo. Yun yung isa din sa mga na medyo nanibago ako kasi parang, okay. Kasi diba sa hospital, science, yung mga family yung naglalaba. Tapos yung sa hospital, meron nag-company na kumukuha ng mga uniforms and yung mga patients count. Dito, ikaw talaga, mga nurses talaga yung naglalaba or yung kahit sino may available. Kayo maglalaba, lalagyan mo lang sa washing machine, tapos yun, papatayuin mo. Siyempre kung tatanungin mo naman ako kung satisfied ba ako sa lugar kung saan ako napunta, siyempre sa Berlin, na 100% without a doubt, satisfied siyempre. I saw myself na din naman kasi na working sa city before. So, yun, tsaka pinangarap ko talaga siya. Katulad sabi ko dati, na-delay lang yung paglipat. So, dito na tayo ngayon. Katulad lang naman ng mga sinabi ko mga adjustments na binanggit ko kanina. Kahit saan ka naman magpunta, normal lang din naman talaga yung ganun mga adjustments. Kaya naman lang talaga yung personality mo, pag-aaralan mo, titiyakin mo kung nasaan lugar ka talaga magiging satisfied at magiging masaya. Kasi kahit nasa probinsya or sa city ka, kung hindi ka satisfied sa trabaho, hindi ka satisfied sa lugar kung saan ka napunta, hindi din siya, wala ka ding, hindi mo mapupulfill yung happiness and contentment na gusto mong maramdaman sa isang lugar. Yun ang bottom line ng gusto kong sabihin. So kaya yun mga karandom, kung dito ako sa Berlin, and yun nga, kung gusto nyo na, malay nyo, magkita tayo dito one of these days and gusto nyo na mag-vlog tayo, meet up and all, just message nyo lang ako, mag-comment lang kayo sa comment section down below. Looking forward, meet kayo in one of these days pag pumasyal kayo dito sa Berlin. O kaya naman, yun, kung gusto nyo lang mag-meet, mag-vlog and all, message nyo lang po ako. Wow, taray. Yun, salamat guys. So sa mga nagulat ako, yun nga, ang daming pwedeng gilaan. Kahit hindi ka gumastos, actually, sulit na sulit mo yung 58 euro mo. Katulad yung day off ko, pwede kang kumala, sakay ka lang ng train, ng bus, punta ka sa lugar na gusto mo. Kung free yan, mas lalo of course, yung lugar, punta ka museum, punta ka ng mall, kasi the limit kung saan, mag-enjoy ka. And, stress reliever. Katulad ng ginagawa ko ngayon. Isa sa mga suggestions ko na pwede kong ibigay ay yung i-arrange mo talaga kung saan yung distance ng apartment mo at saka yung workplace mo. Although maganda talaga yung transportation system dito sa Berlin to the point na parang lahat may options ka. Kapag ka na-late yung train mo, pwede kang gumamit ng iba pang train at ng iba pang bus. Malilate ka din talaga kung talagang late ka. Pero may way para makapunta ka ng trabaho mo. Hindi yung uuwi ka na lang, parang ganun. Kung naghahanap ka ng kung ano may gusto mong hanapin ng bahay, ng jowa o ano man, comment mo lang dyan, malay mo may mga nakakabasa. At may mga kabayan talaga tayo na tutulong sa atin sa oras na mangailangan tayo. Information man yan or kung ano. Yun. Kaya huwag ka mahiya. Kasi tulungan naman din talaga ka in the first place. So ikaw mga karandom, anong kwentong transfer ang meron ka? Comment mo lang yan sa comment section down below para naman maipahagi natin, ma-share natin yung mga experiences natin sa mga kabayan natin na magta-transfer sa ibang city o sa ibang trabaho. So kung nagustuhan mo ang video na ito, please don't forget to like and subscribe. Tulad ng lagi kong sinasabi, hamunin man tayo ng panahon, maraming dahilan para bumangon.
Ako po si Echo and remember, stay cute. Bye! Well, una natin pag-usapan ay yung kung ano nga ba? Pag-usapan natin yung ikaw alam ko ano pag-usapan natin. Time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken.